To be honest, may mga times na napapaisip ako kung kaya ko ba talaga yung mga certain goals. Oo naman, kinakabahan din ako from time to time. Pero ayun, pag nakaka-feel ako ng kaba, nire-redirect ko nga yung attention ko, fino-focus ko, tinetrain ko talaga yung utak. Hey, focus not on yourself, but on God alone. Tapos, kasi yun nga kung ako lang, parang imposible talaga yung mga goals ko. Pero, if God approves of it, panigurado, I have nothing to worry about. Kasi, who can be against God, diba? Mabuhay, mabuhay. I'm Kathleen Faye. And dahil few weeks left na lang before our board exam, hayaan nyo na ako mag-share nitong few points na ginawa at ginagawa ko pa to eliminate fear and para maging mas at peace, focused, and productive ako. Number 1, envision. Mag-i-imagine na lang din naman tayo, edi yung positive na kaysa negative. In-envision ko na, nakita ko na in the future, malapit na, architect na ako, lisensyado na ako. And ayun nga, yung isang question natin is, paano naman yun? Di ba parang ang hirap naman paniwalaan? Mahirap talaga kung nakafocus tayo sa sarili natin, kung nagre-rely tayo on our own strength and capabilities, mahihirapan lang talaga tayo. Narinig ko lang din to dati. Pansin nyo ba kung ano yung center ng word na anxiety? Pag i-spell out natin yan, ang center is I. And ako, nag-agree ako dito na anxiety or fear overpowers us when we highlight I so much. I can't, I don't have connections, I'm weak, I don't know, I don't have much time, I'm tired, I'm not that intelligent. I. Ako, whenever na napapansin ko na, teka, puro sarili ko na naman na naha-highlight ko I redirect my focus to the highest being. I can't, pero God, for sure you can. For nothing is impossible sa inyo. I'm tired, but God, I know you can strengthen me. I don't know, but all-knowing ka, Lord. Give me strength, wisdom, faith, and courage to do and accomplish this. Whenever I got reminded of what He did in the past, sa buhay ko mismo, and ano pang kaya niyang gawin, napapansin ko na lang na, na-override na ng excitement, ng joy, ng peace, ng wisdom, ng confidence, yung fear and doubt. Kaya mas nagiging productive ako. Still, alam ko na hindi enough na puro pangarap or imagination lang kasi madalas nakakaubos rin niya ng oras. King Solomon, sabi niya, work hard and you'll have all you desire, but chase a fantasy and you could end up with nothing. Importante talaga yung point number 2, which is work it out. Kailangan ipakita natin na seryoso tayo dun sa gusto natin. Kung gusto mong makapasa, kailangan talaga ng effort, best. Binatrabahuin talaga tayo. So, naniniwala ka na lang din naman, submit all the requirements and mag-aral ka na. Don't take it lightly. Ako, I regularly assess kung nasa na ba ako. And if may mga moments na napapansin ko na sa tingin ko kailangan ko ng help from others, I don't hesitate. Nagpapatulong agad ako. I also focused more on ano pang kaya kong gawin kesa mag-meditate dun sa mga negative na what ifs, diba? Kasi sobrang draining nun. Still, based sa past experiences ko, napatunayan ko talagang hindi enough yung vision, prayers, and effort. Meron pang key ingredient. Kasi ako nung nag-entrance exam ako nun sa dream school ko, grabe ang prayers, ang efforts ko nun, at grabe ang paniniwala ko na, panigurado, makukuha ko tong gusto ko. But the results didn't turn out as I expected. As in, kaya sobrang down ko nun. Paano ba naman, binuhos ko lahat ng oras, pagod, attention ko doon ng ilang buwan, halos wala na akong life. Aral lang, tapos di ko nakuha. Diba? So, aside from vision and seriousness, merong another key factor to really get what we want. And that is favor. Yung favor with men. Yun nga. Madali lang yan kung may favor from God. Mababurden, mapapagod, mauubos lang tayo kung puro own effort, tas wala namang blessing ni God. Pero sa tingin ko, mahaba-haba tong usapan, yung about favor. So, magre-record na lang siguro ako ng separate video for that. And para magkapis talaga tayo. Regardless of the results,
kung according ba yun sa gusto mo or not, may tiwala ka pa rin sa kanya. Tiwala sa kung sino siya, sa kaya niyang gawin, sa ginagawa niya, at sa gagawin pa niya sa buhay natin sa mga susunod na araw. Kaya hindi ka susuko dahil confident ka sa kanya pati sa ways niya. So pag ganun, mas may ma-accomplish tayo kasi mas at peace tayo. So ayun, hope na ma-envision mo na and mag-effort ka na. And isa sa pinangahawakan ko this season ay itong isa pang statement ni King Solomon na before you do anything, put your trust totally in God and not in yourself. Then every plan you make will succeed. So, yun lang. Have faith, tiwala, not in ourselves, but in Him alone. To the King. See you at the top. Sa mga future architects this June 2023, let's go!